上，我是向往。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的情节，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要说的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人很像一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人口难听剧院舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地图。这双手掩不住的光，看心安排开多少难解的情节，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。是一趟却随意我期盼，这是结局，当我不惧，学会失去，等你后悔那又是何必？我的狂野好多狂片，每场戏我都只眼底，越演越死，试图在千万余步一落就地。Kung hahayaan na lang natin, wala na rin saysay ang lahat! Nagpapatupad ka ng batas, ngunit binabastos mo naman ito. Nais mo kami maging tapat samantalang ikaw hindi! Kaya ngayon, ako si Leo Jun, magbibitiw na! Aalis na ako sa katungkulan ko rito. Maaari mo akong patayin kung nais mo! Amo! Ayon sa aming mga pinuno, maaari niyong bisitahin ang bihag. Meron kayong 15 minuto. Sapat na yun, hindi ba? Oo. Yun nga lang, kailangan munang magising niyo siya. Gisingin siya? Ganyan siya. Ilang araw na. Karaniwan yan sa mga mandirigma. Yan din ang nais ng aking ama. Maraming salamat. Hoy, pinsan! Pinsan, hindi ito ang tamang oras upang magsanay ka. Pag nagkaisa ang utak at kaluluwa, mabubuksan ang kapalaran. Baho naman yan. Ilang araw din ako nagpuyat para lang makamit ko ang dalisay ng diwa, Siya nga pala, ba't ka narito? Yung mga kasamahan natin, pinuntahan kami kahapon para sabihin ang nangyari sa'yo. Nagtungo sa akin si Lingye sa akademya ng Yunlo kagabi. Kaya agad akong nagtungo rito nang marinig ko ang balita. Nakapasok lang ako nang buksan nila ang tarangkahan. Yung pamilya natin, kumusta sila? Buong gabing hindi natulog si ina. Nanghihingi siya ng tulong sa kakilala. Si ama naman nasa kawanihan ng dalubtalan. Si Lingye, walang tigil sa pag-iyak. Nanginginig siya habang kausap niya ako. Si Lingye din nag-aalala. Nawalan siya ng ganang kumain. Pasensya na kayo. May mga nilapitan na rin ako. Ngunit, di kasundo ng akademya si Weiyan. Sabi ng dalubguro, minungkahi ka ng prinsesa. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Kaso lang, nasa palasyo ang unang prinsesa. Ayos lang yun. Kasasabi lang ng mga kasamahan mo. Pahihintulutan daw akong makapasok sa palasyo. Si Jo, sinisisi mo ba ako?
Siyempre naman. Dahil kinulang ang lakas mong patayin ng masamang taong yun. Ba? Isa ka man tunay na pantas. Patawad. Ililigtas kita, pinsan. Huwag mo na akong alalahanin. Mapalad at pinagpala kaya akong tao. Kung di mo pa alam, ilang beses na akong nakulong. At lagi rin nakakalabas. At isa pa, protektado ako ng prinsesa. Kaya ayos ako. Sana nga, tama ka. May salapi ka riyan. Mayroon. Hanapin mo yung pinuno rito. Kunin mo sa kanya ang isa sa gamit ko. Yung salaming jade na lagi kong dala. At kung nandun pa yon, dalhin mo agad sa tahanan ng Angie sa may silangan. Tapos hanapin mo si Hang Yuen. At ipasabi kay Una na sa ngayon si Ikatlo ay nasa loob ng piitan. Humingi ka ng tulong. Ngunit paano kung wala ron ng salamin? E di hayaan mo na. Di mo na rin kailangang puntahan ng prinsesa. Yung tanso, tanda, espada at kasuotan, di maaaring kunin. Yung iba lang. Pakisabi, narito kami. Isa akong pantas mula sa Yunlu. Nais kong makausap ang prinsesa. Pakisabi, narito ako. Sandali lang. Hanggang dito lang kami. Pagpasok doon, ikaw nang bahala. Salamat sa inyo, Song Tingfang at Guangxiao. Basta mailigtas si Ning Yun, gagawin natin lahat. Prinsesa, naritong panauhin niyo. Ako si Xu Xinyan mula sa Yunlu. Pagbati, prinsesa. Ano ang iyong sadya? Ang pinsan kong si Xu Qian ay may suliranin. Kung maaari sana'y iligtas niyo po siya. Su Qian? Anong nangyari? Ang tagapangalagang pilak, sugatan dahil sa tagapangalagang tanso. Marahil ay galit na galit siya. At ang mas malala pa roon, halos mapatay niya na ito. Padalos-dalos kumilos ang pinsan ko. Ngunit kung hindi niya ginawa yon, napagsamantalahan na ni Gabay Jo ang isang babaeng naroon. Tama ang ginawa niya. Hindi yun para sa pansariling kapakanan. Hindi pantas ang aking pinsan. Ngunit handa siyang ipaglaban kung ano po ang tama. Ano ang parusa sa kanila ni Pinunong Wei? Ang Gabay na pilak, Ju, pinatalsik sa tungkulin. At ang pinsan ko, kamatayan ng parusa. Isa itong liham mula sa mga maestro ko, Pantas Mubay at Yuping. Pakiusap, tulungan niyo kami. Nauunawaan ko. Ngunit, ang mga gabay kabilang sa imperyo, ang ama ko ang kanilang sinusunod. Gagawin ko kung anong aking makakaya. Salamat, unang prinsesa. Hindi maaaring sa prinsesa lamang ako umasa. Pumayag siyang tulungan kami, ngunit walang katiyakan kung hanggang saan ang tulong niya. Xu Sijuo, ano ba ang pinaggagawa mo? Sa susunod na taon, kailangan kong maipasa ang pagsusulit. Mahal na prinsesa, siniyasat kong pangyayari, si Xu Xinyan. Nagsasabi ng totoo. Sina Xu Qian at Gabay na Pilak Ju, nagkaroon na ba ng alita noon? Hindi pa sila nagkakasama noon. Ngunit si Gabay na Pilak Ju, noon pa man ay meron na siyang kinikimkim ng inggit at galit laban kay Xu Qian. Apektado ba ang mga kasapi ng mahistrado ng Taikang at pinadala sa kawanihan ng himig? Hindi po. Ang totoo, matagal nang inaabuso ni Ju ang mga babaeng kasapi ng pamilya ng kriminal at wala man lang lumalaban para sa mga babaeng to. Napag-alaman ko rin na inudyok ni Ju si Xu Qian na magalit dahilan para sisugurin. Ngunit,
Nagulat sila na ang isang gabay na tanso ay may taglay na ganong kalakas na kapangyarihan. Malinaw na lahat. Makaalis ka na. Opo. Kamahalan, gising na po kayo. Anong oras na ngayon? Ang oras po ay 3:00 na po ng umaga. Ngayon po ay taglamig na sa atin. Tapat yung nililinang ang inyong sarili. Ngunit huwag din kalimutan ang inyong kalusugan. May balita na ba sa hukuman ng Lingbaw? Nasabi ko na sa kanila ang inyong kautusan. Ipagbibigay alam nila agad sa atin sa oras na lumabas ng imperyo ng Kapelyan. Nagkaroon ng pagsabog sa Sangbo. Nawasak ang templo ng Yongzhen. Ang templo ng Yongzhen nawasak na. Wayen! Pagbati, kamahalan. Katatapos lang ng pagdiriwang. Bakit mangyayari ang ganito? Ngayon po'y magsisiyasat kami. Ang banal na espada. Nahulog sa lawa ng Sangbo. Hinahanap na nila. Nasaan ang dalubtala? Kamahalan, ayon sa kawanihan ng dalubtalaan, mayroong karamdaman ng dalubtala ng imperyo, kaya wala siyang pangitain.
Ganyan din ang itsura nung ibang bangkay. Kamahalan, wala kaming nakitang senyales ng pagsalakay. Rayen, Utos ng kamahalan, bawal pumasok. Wai Ching. Ano nangyari? Wala pa rin akong nalalaman. Pinunong Wei. Pinunong Wei. Ano nangyayari? May tao sa likod ng pagkasira ng templo ng Yongzhen. Ngunit, hindi na makita ang may sala. May kinalaman ba sa pagsamba nung araw na yun? Utos ng kamahalang lutasin ko ito sa loob ng 15 araw at hanapin ang may sala. Sinabi ko sa kamahalan na ang suliranin di madaling lutasin. hindi pa rin ako mapakali at nababalisa. Sakit yan sa pag-iisip. Ang kailangan nyo, isang psikiatra. Sakit nga ito sa pag-iisip. Maaari bang palabasin ng mas maaga ang kapelyan? Magbababa agad ako ng kautusan na kilalanin siyang kabiyak. Sasabihin ko po. Sa aking maestro. Rosa, sige na. Huwag na kayong mag-alala. Maayos din ang lahat. Ama, may kinalaman ba ito sa pagsamba sa mga angkan? Ama, nakasalubong namin si Pinunong Wei at ang sabi niya hindi madali ang kalagayan niya. At sa aking palagay, umaasa si Pinunong Wei na kumbinsihin ka naming bigyan pa siya ng ilang araw pa upang gawin ang utos mo. May kilala akong dalubhasa sa paglutas ng kaso. Maaari siyang tumulong sa atin at baka malutas ito sa loob lang ng kalahating buwan. Sino naman yan? Siya ay gabay ng gabi. Ang pangalan niya ay Shu. Tingin ko hindi yun dapat. May niluluklok ka na naman ba sa mas mataas na katungkulan? Ama! Ama, hindi pa nga nag-aalok ng tulong sa inyo ang prinsipe. Tapos ang nais nyo na ibang tao agad ang ilalagay sa pwesto. Tingnan nyo siya. Ano ba sa iyong palagay? Wala akong maisip. Ang totoo, hindi ko talaga alam. Dahil para sa akin, wala nang mas mahalaga kaysa sa inyong kalusugan. Ama, ipinagbabawal na lugar ang Sangpo. Nais kong malaman kung ano bang meron sa lugar na yon. At kung naging madali para sa mga kriminal na pasukin yun, ibig sabihin kaya rin nilang pasukin ang ating tahanan. Ay, ano ka ba?
Kasama mo ko kaya walang sino man na maglalakas loob na manakit sa'yo. Hindi basta-basta nangyari sa Sangbo. Balisa na ang mga nasa hukuman. Ama, hindi ako magaling sa mga kaso. Ngunit hingi ako ng tulong sa 6 na kagawaran at malulutas namin ito. Kung ang prinsipe ang hahawak ng kaso, wala akong magiging pagtutol. Kung ganon, ang prinsipe ang hahawak ng kaso. Opo, kamahalan. Ang sinasabi nyo, nais ni Pinunong Wei na tulungan siya, ngunit pinigilan kayo ni Prinsesa Lin-an? Halata namang hindi pa alam ni Lin-an ang kalagayan ni Shu Jian. Bakit hindi nyo sinabi sa kanyang tungkol doon? Kung alam ito ni Prinsesa Lin-an, malamang ay tulungan niya kayo. Yun ay dahil hindi pa ang tamang panahon. Ngunit ngayon sasabihin ko na. Ang ating ama, hindi basta nagtitiwala. At yung nangyari sa Sangbo, isa yung banta. Kung ibang tao ang hawak nitong kaso, tiyak ako na maghihinala si ama. Hindi ko lang inasahan na madaling susuko si Wai Ching sa mungkahi niya. Sinugal niya ng tiwala ni ama tapos titigil siya. Hindi. Hindi basta sumusuko si Wai Ching. Mahal na prinsesa! Mahal na prinsesa! May masamang nangyari! Ba't ka nagmamadali? Narinig ko ang usap-usapan ng mga tao. Sabi nila, si Gabay na Tang Sung Shu nasa piitan! Anong sabi mo? Tinanong ko sila kung ano nangyari. Sinaktan niya raw ang kanyang among si Gabay na Pilak Ju sa harap ng publiko. Nagalit si Pinunong Wei at kamatayan ang parusa niya. Sa tingin ko, malaking suliranin ang kinakaharap niya ngayon. Shu Jian. Si Shu Jian, hindi maaari. Sandali. Kuya, iligtas mo siya! Si Shu Jian! Iligtas mo Binangon siya! ka. Sino si Shu Jian? Si Shu Jian ang aking tagapayo. Gabay ng gabi ang tagapayo mo? Hindi maaari ito! Linan! Prinsesa! Linan! Hindi maaari! Binangon ka, Linan! Tulad po ng inaasahan, nagtungo ang prinsesa sa silid-aralan ng imperyo. Nilabag ni Shu Jian ang batas at tao pa siya ni Pinunong Wei. Nakatitiyak na hindi makikialam si ama. Ngunit hindi ko inaasahan na magmamakaawang prinsesang tulungan siya. Sa bandang huli, sinabi niyang si Shu Jian ay kanyang patutot daw. Lalaki niya si Shu Jian? Nakakatawa naman yun. Ngunit alam mo, hindi rin naman nakakagulat. Galit na galit ang kamahalan. Ipinatawag niya si Abay Chen at ang prinsipeng tagapagmana. Masyado lang nagpapadala sa emosyon si ama. Ngunit alam ng lahat na hindi kayang gumawa ng ganoon ni Lin-an. Alam niyo bang ibig sabihin ng patutot? Hindi ko po talaga alam kung anong ibig sabihin ng patutot, ama. Tinuro lang po sa akin ng mga tagapaglingkod sa palasyong salitang yan, kuya. Sabi nila, ang patutot daw, yun daw yung pinuno ng mga lalaki naglilingkod sa akin. Maniwala po kayo sa akin, Ina. Tahimik! Lumuhod ka! Kamahalan, may pagkapilya man si Lin-an, ngunit kahit kailan ay hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Pakiusap, maniwala ka sa kanya. Ama, may nais iligtas si Lin-an. Hindi lang po ito pagkakaintindihan. Paniwalaan niyo po siya. Kamahalan, Nais ba akong mamatay sa sobrang galit, ha? Nagkamali po talaga ako, ama. Kahit kailan po hindi ko gagawin yun. Isa lang siyang Gabay na Tanso. Bakit mo siya nais iligtas? Nais ko po siyang iligtas dahil marunong siyang tumula at lumutas ng mga kaso. Nakalulutas siya ng mga kaso? Opo, at mahusay siya. Nakita ko ng mga kasong hinawakan niya bilang tagapangalaga. Mahusay ba? Karamihan ay nalutas ng mabilis. Pakiusap, payagan niyo po siya na magsiyasat sa kaso ng Sangbo.
pambayad sa kanyang kasalanan. Sige. Dahil ang taas ng tingin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng pagkakataon upang pagbayaran ang kasalanan niya. Tutulong siya sa kaso. Maraming salamat, Ama. Pag di niya nalutas sa loob ng kalahating buwan, pupugutan ko siya ng ulo. Kayo po ba si Shu? Sino ka ba? Inutusan po ako ng bantay sa imperyo na sabihin po sa inyo na hindi raw po nila kayo mapupuntahan ngayon. Mga tampalasan sila. Nagkasundo na kami kahapon na magkikita kami ngayon. Ngunit ni isa walang dumating. Mas masahol pa sila sa hayop. Ningyan, nangako ko sa iyong ama na pangangalagaan kita. Kahit hindi man ako makapangyarihan, tutuparin ko pa rin ang pangakong binitiwan ko. Yung pinaluto mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina na huwag mo lalagyan ng kinsya ito? Bakit meron pa rin? Meron ka bang bawang dyan? Oo, eto meron. Akin na. Hindi masyadong malasa kapag walang bawang. Kailangan kong kumain bago ko gawin ang dapat gawin. Ningyan, hintayin mong pagdating ko. Kailangan ko lang muna ng lamang tiyan. Ayos. Sariwang bawang. Grabe. Ang sarap nito. Narito na ang kautusan! Ang gabay na tanso na si Su Qian ay isang dalubhasa sa paglutas ng mga kaso. Magbabayad siya ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa kaso ng sangbo sa loob ng kalahating buwan. Kapag nagawa ito, makababalik na siya sa tungkulin. Kung hindi naman, itutuloy ang parusang kamatayan. Bukod doon, ang mga gabay ng gabi ay tutulong sa kaso. Dito na nagtatapos. Ang kautusan, tinatanggap ko. Ay, Pinunong Wei, nagpakita ng kahabagan ang mahal na emperador sa isa sa mga gabay ng gabi na ito. Isa lang siyang hamak na gabay na tanso. Buti na lang at mapalad siya. Maraming salamat sa paghatid ng kautusan. Pinunong Wei, maraming salamat. Tayo na! Tama ang kanyang sinabi. Sadyang mapalad nga si Shu Qian. Hangal ka talaga. Bakit mo nasabi yan? Tingin mo bakit nasabi ng amaing natin yun sa unang prinsesa? Nag-usap sila ng masinsinan sa silid-aralan kanina. Malamang ay minungkahi yun ng prinsesa sa kamahalan na yun ang gawing pambayad sa kasalanan. Di mo na yan kailangang sabihin. Siyempre alam ko na yan, hindi ko lang kailangang sambitin pa. Paano mo alam wala kang utak? Tama na. Huwag na kayong magtalo. Pumunta kayong piitan at ilabas siya. Masusunod. Sabihin niyo na rin kay Liu Chun na si Shu Qian ay binigyan ng kamahalan ng pagkakataong magbayad sa kanyang kasalanan at babalik siya bilang gabay na pilak. Isang bagay pa. Gawin mo ng may karangalan.
Ay, ang sarap! Lingyan, nangako ko sa iyong ama na pangangalagaan kita. Kahit hindi man ako makapangyarihan, tutuparin ko pa rin ang pangako na binitiwan ko. Nasaan ang palikuran, ha? Ningyan! Magandang balita! Hindi mo pa kailangan mamatay ngayon, Ningyan! Ha? Binigyan ka ng kamahalan na magbayad sa ibang paraan! Sige na, bilisan mo! Kaibigan! Oo! Kaibigan! Mabuti! Aray! Umalis ka! Hey, Jan! Hindi nga ako bibitahin, ngunit papatayin nyo naman ako eh! Hindi ako makahinga! Alis dyan! Ningyan, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Kaya naman medyo tumagal ako rito. Ngunit ngayon wala na makapipigil sa akin. Ningyan, narito na ako. Sino ka? Ang lakas ng loob mong sumugod dito. Anong ginagawa mo rito? Pinuno, napadaan lang. Kung wala namang problema, mauna na ako sa inyo, ha? Tumigil ka. Bakit may hawak kang espada? Higpit ang tali ko. Natataranta ako kaya hindi ko matanggal. Maaari bang tulungan mo akong tanggalin? Nais ng kamahalan na siyasatin ko yung pagsabog sa sangbo bilang kabayaran sa kasalanan. Oo. Alam mo ba na napakapalad mo dahil buhay ka pa hanggang ngayon? Paano nalaman ng kamahalan to? Basta ang alam namin, nakita si Pinunong Wei at ang kamahalan. Tapos nagbigay na ng utos na pakawalan ka. Si Pinunong Wei? Oo. Alis na tayo. Tila nakakapanlumo dito. Tara, sige na. Tara. Sige. Oh, napalaya ka na. Pinunong Jiang. Nabalitaan ko sa kanila na pinagtanggol niyo raw ako. Maraming salamat po sa inyo. Ay, ano ka ba? Wala yun. At isa pa, wala ka namang ginawang masama. Lahat ng gabay na ginto, kambi sa'yo, Sujian. Mahusay. Mahusay, bata. Kapag nagkaroon ako ng libreng oras, kakausapin ko ulit si Yangin. At titiyakin kong isasama kita. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang taong yan? Wala yung kriminal na yan. Sa tingin ko nababaliw na. May hawak siyang sirang espada kanina. At tila nagwawala at naguhurumintado sa harap ng ating yaman. Kaya naman hinuli ko.
Baliw nga yan. Tiyak yun. Sandali muna, Pinunong Jam. Dahil naglakas loob siyang sumugod sa yaman, hindi kaya merong nagutos sa kanya? Ha? Tingin ko dapat ikulong niyo siya. Parusahan niyo na matindi upang magsalita. Tama ang sinabi mo. Mga kawal, wala nang tanong-tanong. Idiretso niyo na siya sa piitan. At parusahan. Tama. Pinunong Jam, trabaho na ako. O, sige. Pinunong Jam. Sige lang. Pinunong Jam. Inom tayo ulit kapag libre kayo. Sige po! Sige na. Tingyan! Anong problema? Narinig ko parang may tumatawag sa akin. Ay sus, nababaliw ko na rin yata. Malaya ka na, hindi mo na kailangan bumalik dito. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang makakaya namin upang tulungan ka at pangangalagaan ka namin. Mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan. Pwede! Si Jo, ang unang prinsesa. Matuwid na tao ang prinsesa. Sana'y tulungan niya tayo. Ina, kuya, kumain na muna kayo. Kailangan natin ng lakas upang makapag-isip. Nakakakain kaya ng maayos si Ningyan sa loob ng piitan. Ina, tama si Linye. Kailangan natin ng lakas upang iligtas si Pinsan. Linye, ikaw rin ilang araw nang walang gana. Kumain ka na muna. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na lang sana siya pinatuloy. Ayaw mo naman talaga siyang patuloyin noon, hindi ba? Sinabi ko lang yon, ngunit hindi yon totoo. Kung hindi dahil sa ama ni Ningyen na nagligtas sa ama mo noon, hindi tayo magiging pamilya ngayon. Hindi ka maipapanganak. Anong problema, Ina? Wala ito. Masyado lang akong nag-aalala. Sige na po, kumain na lang muna kayo upang lumakas kayo. Kapag wala talaga ako, masarap ang pagkain. Kuya Ningyan, nakabalik ka na! Doding! Ang bigat mo na! Masaya ako makita ka. Ako rin pang saya ko na makita ka. Sandali, anong ulam? 2 araw na akong di kumakain eh. Wala kaming pagkain dun. Lubog ka na sa utang. Wala nang pagkain para sa'yo. Anong problema? May nabanggit sa akin doon si Sijo. Di raw kayo nakakakain ng maayos nung wala ako ah. Naku, hindi totoo yun ah. Ang gana ko ngang kumain, busog ako araw-araw. Nasaan si Lingy? Kuya. Uy. Kuya, ang buong akala ko. Sandali nga. Balita ko hindi ka rin kumakain. Totoo po. Kahit yung paborito kong manok, binigay ko na sa kanya kaso ayaw niyo pa rin. Bait na bata naman yun. O sige na ha, maupo ka na para makakain ka na. Magluluto pa ako. Uy, di na kailangan yun. Lingy! Ikukuha kita ng tubig. Kumain ka na. Naku, ikaw talagang bata ka. Huwag ka Anong namang parte ng manok ang sa'yo, ha? Ano tayo? Teka lang, ingat ka. Dahan-dahan lang ha, dahan-dahan. Teka. Napakaganda talaga ng tanawin. Hayaan mo ako na magbigkas ng tula. Oh, ay. Wala ka namang sinulat na tula eh. Pero buti ngayon, tumatagal ka na sa inuman.
Hindi ko mahanap si Hangyen. Mag-isip ng ibang paraan upang iligtas siya. Unang solusyon, makiusap kay amang puntahan ng prinsesa at magmakaawa na tulungan si pinsan. Ikalawang solusyon, kumbinsihin ng dalubtala ng imperyo na iligtas si pinsan. Sandali lang. Nasaan si Tiyo? Kahapon lang. Ang sabi niya lalabas lang daw siya upang bumili ng manok. Mahilig daw kasi ako doon nung bata pa ako. Ito naman binigyan niya sa akin kahapon. Yung tinatago raw niyang salapi buwan ba dito niya nilalagay. Sabi niya tipirin natin. Ina, akala ko ba binigay niyo na iyan kay Ginawang? Ang sabi ng ama mo, suot ko raw ito noong nagpakasal kami dati. Kahit noong nakulong kami, itinago namin to. Mahalaga raw ito. Hindi ito pwedeng mawala. Malamang. Binungangaan niyo na naman siya, Hoy, hindi ko yun ginawa sa ama mo ngayon, ha? Ang akala ng ama niyo, wala siyang kwenta kaya ginagawa niya lahat. Para lang sa atin. Kung gano'n, nasaan nga kaya siya ngayon?檐下风吹发，先做煮春茶，歇脚的人来自哪儿？星光隔着窗，偷听到我们月下打趣笑骂。晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里，变成诗啊。世界外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧。空空，何须奢望远阔山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以见的人少，有人与你心相通，也懂你的不同。星光隔着窗，偷听到我们月下打趣笑骂。晨昏朝夕间，絮叨的时光融化到嘴里，变成诗啊。世界外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧。空空，何须奢望远阔山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有温暖可停留。有可以见的云霄，有人始终与你心相通。人世间奇奇怪怪，闹哄哄，无谓笑泪与风。山河远阔，山却不如眼中一抹烟火。世间外纷纷扰扰，乱哄哄，推门一刻烦忧。空空，何须奢望远阔山河，不如人间烟火。世人都奇奇怪怪，闹哄哄，幸好还有